Daryl Yap at Halusos nakitang magkasama. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes, January 6. Ito po ang unang Lunes ng taong 2025 mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga parokya, usap-usapan sa buong bansa ang pelikulang The Hour of Pepsi Paloma. At medyo curious tayo kung anong layunin ng direktor nito. Dahil sa dinami-rami naman na pwedeng gawing pelikula ay ito pa ang naisipang gawin ng direktor. It's a possible political demolition job. Bakit kanyo mga kaparokya? May nabasa ako sa isang comment na baka threaten ang kalaban sa politika ng mga Soto, particular ni Tito Soto, kasi once na manalo si Tito Sen as senator this coming midterm election, ay presidente naman ang pwedeng tahakin ito sa 2028 national election. May nabasa nga po tayo sa comment ng videong pinost po natin mga kaparokya. Ayon kay Princess 8196, threaten sa kanila si Tito Sen sa 2028 presidential election. Bakit? Alam nila na number 2 si Tito Sen sure win. Kung gusto nila pumasok si Amy Marcos sa Senado, hugutin nila sa 7 to 12 survey, hindi sa number 1 at number 2. Siguro dahil mga kaparokya ay sure win na po talaga ang number 1 at number 2. Kaya sinabi dito na 7 to 12 survey or yung slate sa survey. Ang totoo, threaten sila kay Tito Sen sa presidential election sa 2028. Well mga kaparokya, ako man ang tanungin ay posible talaga na tumakbo si Tito Sen sa presidential election dahil kung tatakbo ito as vice president sa 2028, of course, next step po nito ay presidente naman sa 2034, which is posible din, or kung pagkakalooban ng Diyos na tumakbo ng presidente ang pamangkin nito na si Vico Soto na anak ni Bossing Vic Soto sa 2034 presidential election, ay pwedeng magtunggali sila. Pero syempre hindi mangyayari yon, kaya ngayon pa lang ay pinupush out talaga ang pelikulang Hango Di Umano sa Buhay ni Pepsi Paloma. Maraming pwedeng maging dahilan mga kaparokya. Pwede din na itama ang mali sa pelikula ni Pepsi Paloma or pwedeng siraan ang mga Soto. Pero mabuti man ang intensyon or hindi, sa trailer pa lang ng pelikula ay tila hindi maganda ito on the part of Vic Soto na siyang minention sa nasabing pelikula. Mga kaparokya, gaano katotoo na ang Halusos at si Daryl Yap ay nakita sa BGC? Ayon sa nag-comment sa live nila, Jobert Socaltido, ay nakita nga di umano na magkasama ang mga ito sa isang event. So panoorin nyo ang video ni Jobert Socaltido at isa pala ito sa nag-cover ng nasabing kaso di umano ni Pepsi Paloma that way back 1982. Pakisubscribe nyo na din po ang YouTube channel ni Jobert Socaltido. So basahin natin mga kaparokya. Sabi ni JC Sanchez, I remember sa isang event, pinaduty kami ng agency namin sa BGC. Mga artista nandun, naalala ko lang gawa ng issue ngayon. Nakita to si Daryl Yap pinalaya sa isang event kasi hindi siya invited that time. Tapos nanggugulo katabi niya ang mga Halusos sa table. So posible kayang may kinalaman ang Halusos sa ginagawang pelikula ni Daryl Yap about sa The Hour of Pepsi Paloma? Well, hindi natin masasabi yan mga kaparokya, pero ang tanong, may alam kaya ang Halusos dito? Dahil ang Viva had been turned down the offer to be produced regarding Pepsi Paloma movie. So, yun nga mga parokya, tinanggihan ni Boss Vic Del Rosario ang movie dahil malalim ang pinagsamahan ng Tito Vic and Joey at ni Vic Del Rosario noon pa man. Ayon yan sa showbiz columnist na si Christy Fermin. So, sino ang pwedeng tumanggap nito? Sa tingin ko,
ito po ay may galit sa Tito Vic and Joey or sa Soto. Kayo mga parokya, anong take nyo with regard sa mga comment na nabasa natin tungkol sa posibleng magpresidente si Tito Soto sa 2028 at may kinalaman ang haluso sa pelikulang gawa ni Daryl Yap? Please pakishare naman po mga kaparokya. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa 8 Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at sa 8 Showtime naman po na may 18 million followers. So today is January 6, araw po ng Lunes, unang araw po ng Lunes ng taong 2025. So as of 1 PM mga kaparokya, ang 8 Showtime po ang kasalukuyang segment nito ay ang new segment na act lang to. Samantalang ang 8 Bulaga naman po ay Sugod Bahay mga kapatid. So dito makita po natin mga kaparokya na ang It Showtime po ay may 8,300 viewers. Samantalang ang It Bulaga naman po ay may 4,300 live viewers. So again, as of 1:01 PM ang It Showtime ay may 8,300 live viewers at ang It Bulaga naman po ay may 4,300 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. At unahin po natin ang 8 Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.19 million at ang It Showtime naman po under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 37.4 million subscribers. So as of 1:02 PM ang It Showtime, sila po ay may 15,000 live viewers. Ang 8 Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 20,000 live viewers. So again, as of 1:02 PM ang It Showtime po under GMA Network, sila ay may 15,000 live viewers at ang 8 Bulaga under TV5 naman po ay may 20,000 live viewers. So punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. As of 1:02 PM ang It Showtime under po yan sa main YouTube channel ng It Showtime na ABS-CBN It Showtime na may 2.48 million subscribers at sa 8 Bulaga under 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.2 million subscribers. So as of 1:03 PM ang It Showtime, sila ay may 66,000 viewers. Ang 8 Bulaga naman po mga kaparokya, sila ay may 103,000 live viewers. So mataas po ang views ng 8 Bulaga. Sugod Bahay mga kapatid pa lang po ito mga kaparokya. So again, as of 1:03 PM ang It Showtime, sila ay may 67,000 live viewers at ang 8 Bulaga naman po ay may 103,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin bigay ang total live viewers na nakuha ng dalawang noontime show, ay humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total po na nakuha ng It Showtime ay 90,000 viewers. 8,000 sa Facebook Live, 15,000 sa TV Network YouTube channel at 67,000 naman po sa main YouTube channel. Ang 8 Bulaga naman po mga kaparokya ay nakakuha ng total of 127,000 viewers. 4,000 sa Facebook Live, 20,000 sa TV Network YouTube channel at 103,000 para po sa kanilang main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang It Showtime po ay may 90,000 total viewers at ang 8 Bulaga naman po ay 127,000 total live viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:05 PM at mamaya ho magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.